Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng tumitinding security challenges sa Indo-Pacific, isang malaking development ang naganap para sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Opisyal nang pumirma ang Pilipinas at Italy ng isang bagong bilateral defense cooperation agreement na maaaring magbukas ng pinto para sa mas malalim na military collaboration, at posibleng magbigay daan sa mga high-end platforms tulad ng Eurofighter Typhoon at U-212 NFS submarine. Ang kasunduan ay nilagdaan noong February 14, 2026 sa sidelines ng Munich Security Conference sa Germany. Ang pumirma para sa Pilipinas ay si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, habang para naman sa Italy ay si Italian Defense Minister Guido Crosetto. Ang bagong agreement na ito ay pumalit sa isang expired Memorandum of Understanding, at ayon sa mga opisyal, dumaan ito sa mahigit isang taon ng review bago tuluyang maaprubahan. Pero ang tanong ngayon, simpleng diplomatic framework lang ba ito, o ito na ba ang konkretong hakbang papunta sa pagpasok ng Italianong advanced military systems sa AFP? Ayon kay Philippine Ambassador to Italy Neil Imperial, ang kasunduan ay sisaklo sa defense procurement, co-production, logistics support, at technology collaboration. Ibig sabihin, hindi lang ito basta pagbili ng kagamitan. Posible rin ang joint production, transfer of technology, at mas malalim na industrial cooperation. Dito na pumapasok ang malaking usapin tungkol sa dalawang high-profile offers ng Italy sa Pilipinas, ang Eurofighter Typhoon multirole fighter at ang U-212 NFS submarine. Sa puntong ito, mahalagang maintindihan na ang ganitong klase ng bilateral defense agreement ay hindi basta ceremonial signing lamang. Karaniwan, ito ang nagsisilbing legal backbone para maging mas mabilis at mas maayos ang government-to-government negotiations. Kapag may ganitong framework, mas nagiging streamlined ang proseso ng evaluation, financing discussions, at technical exchanges. Hindi na magsisimula sa zero ang bawat usapan dahil may malinaw ng structure na sinusundan. Bukod dito, nagbibigay rin ito ng political signal hindi lamang sa Italy kundi pati sa ibang European defense manufacturers na seryoso ang Pilipinas sa pag-modernize ng sandatahang lakas nito. Sa international defense market, mahalaga ang confidence at long-term commitment. Ang isang formal cooperation agreement ay nagpapakita na handa ang dalawang bansa na magtrabaho hindi lang para sa isang single project, kundi para sa long-term strategic partnership. Mahalaga rin itong tingnan sa aspeto ng technology transfer. Kung magiging bahagi ng negotiations ang local industry participation, posibleng magkaroon ng oportunidad ang Philippine defense sector na matuto at makibahagi sa mas advanced manufacturing at support systems. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo end-user ng kagamitan, kundi unti-unting nagkakaroon ng mas malalim na kakayahan sa loob ng bansa. Simulan natin sa air domain. Matagal nang pinag-uusapan ang Multi-Role Fighter o MRF program ng Philippine Air Force. Ilang taon na ring nakahold ang acquisition dahil sa budget constraints at shifting priorities. Ngunit malinaw na kailangan ng PAF ng mas advanced air defense capability lalo na sa harap ng mga regional development sa West Philippine Sea. Isa sa mga contenders ay ang Eurofighter Typhoon, isang twin-engine, Canard Delta Wing multirole fighter na kilala sa high-speed, advanced radar systems, at beyond visual range combat capability. Ang Eurofighter ay produkto ng isang European consortium na kinabibilangan ng Italy, United Kingdom, Germany, at Spain. Sa pamamagitan ng Italy, maaaring pumasok ang offer na ito sa Pilipinas na may kasamang flexible financing at industrial participation. Kung matutuloy, malaking leap ito mula sa kasalukuyang frontline fighters ng PAF na FA-50 light combat aircraft. Ang Typhoon ay may mas malakas na radar, mas mahabang range, at kayang magdala ng mas advanced air-to-air at air-to-ground munitions. Ito ay tunay na air superiority platform. Ngunit hindi lang sa himpapawid umiikot ang usapan. Mas tahimik ngunit mas strategic ang development sa ilalim ng dagat. Kasama sa mga suportado ng bagong defense agreement ang alok ng Italy na U-212 NFS submarine para sa Philippine Navy. Ang U-212 NFS o Near Future Submarine ay isang modern diesel-electric submarine na may air-independent propulsion o AIP system.
Ibig sabihin, mas matagal itong maaaring manatili sa ilalim ng dagat nang hindi kailangang mag-surface para mag-recharge. Tahimik, stealthy, at ideal para sa sea denial operations. Para sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng submarine capability ay matagal ng bahagi ng modernization vision ng Philippine Navy. Sa isang archipelagic country na may higit 7,000 islands, napakahalaga ng credible deterrent sa ilalim ng dagat. Ang U-212 ay isa sa mga pinaka-advanced conventional submarines sa mundo ngayon. Kung pagsasamahin natin ang dalawang ito, Eurofighter sa himpapawid at U-212 sa ilalim ng dagat, makikita natin ang potensyal na strategic shift sa defense posture ng Pilipinas. Pero malinaw, ang pagpirma ng bilateral agreement ay hindi pa automatic purchase order. Ito ay isang enabling framework. Parang pagbubukas ng highway, pero hindi pa ibig sabihin na umaandar na ang mga sasakyan. Ang mahalaga rito ay ang inclusion ng defense co-production at technology collaboration. Kung ma-negotiate ng maayos, maaaring magkaroon ng local industry participation ang Pilipinas. Pwedeng may maintenance, repair, and overhaul facilities na itayo sa bansa. Pwedeng magkaroon ng training exchanges, joint exercises, at research cooperation. Sa konteksto ng regional security, ang timing ng kasunduan ay hindi rin aksidente. Sa patuloy na tension sa South China Sea at sa lumalawak na defense partnerships ng Pilipinas sa US, Japan, at iba pang European countries, ang pagpasok ng Italy bilang defense partner ay nagpapakita ng diversification strategy. Hindi lang iisang supplier ang tinitingnan ng Pilipinas. Mas pinapalawak ang network ng strategic partners. Sa financial side, malaking factor pa rin ang budget. Ang Eurofighter ay hindi mura. Ang submarine program lalo na ay isa sa pinakamahal na proyekto sa modernization roadmap. Kaya ang magiging susunod na hakbang ay nakasalalay sa financing terms, government approval, at political will. Ngunit sa diplomatic at strategic level, malinaw ang mensahe, seryoso ang Pilipinas sa pag-upgrade ng defense capabilities nito. Isa pang mahalagang punto ay ang interoperability. Kung papasok ang Italianong platforms, kailangang siguraduhin na compatible ito sa existing systems ng AFP, lalo na sa communication at joint operations kasama ang mga kaalyado. Ang tanong ngayon para sa maraming defense observers, alin ang mauuna kung sakaling umusad ang mga offer? Ang MRF program ba o ang submarine acquisition? Historically, mas immediate ang pangangailangan ng air defense. Ngunit strategically, ang submarine capability ay game changer pagdating sa deterrence. Sa huli, ang bagong Pilipinas-Italy Defense Cooperation Agreement ay isang foundational step. Hindi pa ito garantiya ng Eurofighter o U-212 deal, pero ito ang legal at diplomatic groundwork na kailangan para maging posible ang mga ito. Sa susunod na mga buwan at taon, mas malinaw nating makikita kung ang pirma sa Munich ay magiging simula ng isang bagong chapter sa modernization ng AFP. Para sa isang bansang matagal nang underinvested sa defense, ang ganitong mga kasunduan ay nagpapakita na unti-unti nang nagbabago ang direksyon. Mula sa pagiging reactive, papunta sa pagiging proactive at strategic. At kung sakaling makita natin sa hinaharap ang Eurofighter na may Philippine Roundel o ang unang submarine ng Philippine Navy na gawa sa Italy, maaalala natin na nagsimula ito sa isang pirma sa Munich. Ang tanong na lang, handa na ba ang Pilipinas sa susunod na level ng defense capability? At handa ba ang gobyerno na pondohan at panindigan ang mga ambisyosong hakbang na ito? Isang bagay ang sigurado, ang defense landscape ng Pilipinas ay patuloy na nagbabago, at ang Italy ay mukhang magiging bahagi ng bagong kwento na ito.